Patuloy ang pagtatahol ng tuta sa gate, hawak na ito ni Kathy nang magpumiglas, at makawala sa kanya. Cutie, nakalabas ang tuta, nagkakawag ang buntot nito sa paanan ng magbabasura. Tak-ang-taka si Kathy, tila maamo ang tuta sa marungis matandang lalaki. Do you know the dog? Kita sa mga mata ng magbabasura ang labis na pagkagulat, kahit natatakpan ng lumang sombrero ang matapang na mga mata nito. Ha, hindi, sa kanito galit na itinaboy at sinipa ang tuta, umalis ka nga rito. No, sigaw ni Kathy, dinampot nito ang tuta at awang-awang niyakap ito. Magkakasunod na lumabas sina Bettina. Kathy, anong nangyayari? He hurt my cutie. Sino? Sabay-sabay nilang tiningnan ang tinutukoy ng dalagita, pero nakatalikod na at papalayo ang halos baluktot na sa paglalakad na matandang lalaki. Garbage collector, paniniyak ng veterinarian, nakaramdam ng matinding awa si Bettina na hinarap ang tuta. At naiinis sa magbabasura, kilala mo ba yon, Doc Riza? Oh, no, Mars, ngayon ko lang nakita ang matandang iyon, iba ang kumukolekta ng mga basura sa kalyeng ito, hali kayo sa loob, i-check ko kung nasaktan ang aso ninyo. Sinundan ni Bettina, Kathy ang vet doctor sa clinic, samantalang naiwan sa labas si Celine, sinusundan nito ng tingin ang papalayong matanda. Napansin ni Andeng na natitigilan si Celine, Ma'am, Celine, pumasok na tayo, baka may saltik ang matandang yun, balikan pa tayo rito. Ha, sakalang tila natauhan ng dalaga, sige. Sa loob ng clinic, okay naman si Cutie, kontrolado lang siguro ang pagsipa ng matanda sa kanya. Kahit na, di siya dapat nananakit ng hayop, lalo sa tutang ito na maliit pa. Sa US, mahigpit ang penalties sa violent offenses sa mga pet animal. Hayaan mo na, Mars, okay naman si Cutie, if ever manghina siya, dalhin niyo agad dito sa clinic, gagamutin agad natin for may inaanak. Niyapos ni Kathy ang kanyang ninang na veterinarya, thanks po, ninang. Para malimutan ang pangyayari, namasyal ang mag-iina sa mga bagong tayong gusali sa sentro ng lalawigan, malaki na nga ang ipinagbago nito. Si Andeng ang nag-tour sa kanila kung saan makikita ang mga kainan at mga pasyalan sa sentro. Isinabay na rin nila ang pamimili ng groceries, at ang tomboy na rin ang nagmamaneho sa van ng pamilya, tinuruan ito ng tiyuhin niyang si Mang Deroy habang sila ay naroroon sa ibang bansa. Papauwi na sila nang madaanan nila ang isang parke sa harap ng isang lumang simbahan. Pinagpawisan ng malamig si Celine, binabayo ang dibdib. Butil-butil ang pawis nito, nanlalamig ang buong katawan. Nanginginig bagay na napapansin ni Andeng sa rearview mirror ng van. Ang dalaga ay nakatingin sa isang lumang parke ng matandang simbahan sa bayan. Mariing ipinikit nito kanyang mga mata at ipinilig-pilig ang ulo. Nakapasok na sa gate ng malaking bahay ang sasakyan, na unang bumaba sina Bettina at Kathy na yakap pa rin ang tuta, na iwan si Celine. Ma'am Celine, masama bang pakiramdam mo? Hahawakan kita para makababa. Mabilis na lumabas ng sasakyan si Andeng, umikot. Hawak pa ni Celine kanyang dibdib habang inaalalayan ni Andeng. Dama ng tomboy ang kanyang panlalamig, uminom ka agad ng gamot, ma'am. Ang mag-inang Bettina at Kathy ay dumiretso agad sa kusina dala ang ilang mga pinamili, kaya hindi nila napansin ang biglang pagkakasakit ni Celine. Sa silid ng dalaga, huwag mo na lang sabihin kina mommy at daddy. Sumama ang pakiramdam ko sa labas, gamot at pahinga lang ito. Sige po, sige, ma'am. Celine, masama man ang pakiramdam, natawa si Celine. Huwag mo nga kung tatawaging ma'am, magkababata tayo, magkalaro pa noon dito, para na nga tayong magkapatid. Ang kulit mo, no? Nakaramdam ng pagkahiya si Andeng, bagaman nasiyahan ang kanyang puso, hanggang ngayon, mabait pa rin si Celine. Noong sila ay nasa 7 anyos pa lang, sabay silang naliligo sa poso, at naghuhubot-hubad pa nga siya sa harap nito. Pamilya nga ang turing sa kanya ng mag-anak na Bettina. Sila ni Celine, magkatabi pa sa pagtulog, at kung ano mayroong bagong bagay si Celine ay ibinabahagi pa nito sa kanya. Nagkahiwalay lang sila nang tumuntong sila sa grade 5, nakahanap ng trabaho ang ama ni Andeng na si Mang Sergio sa isang minahan sa kabundukan, at kasama silang mag-ina. Walang naging balita sa kanila sa isa't isa, hanggang lisanin ng pamilya ni Celine ang baryo, at ng ibang bansa sa loob ng 10 taon ngayon ay ibang-iba na rin ang hitsura ni Celine, malayong-malayo na noong kanilang kabataan, kung saan lagi pa itong may subong lollipop at may hawak na manyika. Magandang-maganda para sa kanya si Celine. Sige po, ay sige. Celine, kaya lang, baka pagalitan ako ni Tia Gloria, ate na lang ang itatawag ko sa iyo, tutal matanda ka naman sa akin ng isang araw. Natawa na si Celine, at biglang naalala, noong 12 kaarawan nga niya, kasabay pa niyang umihip ng kandila sa cake si Andeng. Isinabay nila ito sa pagdiriwang, tutal halos magka-birthday naman sila. Nakabestida pa si Andeng noon, first time niyang magdiwang ng kaarawan na may cake at sa harap pa ng maraming mga bata gaya nila. Alam ni Andeng na nagtataka sa kanyang itsura si Celine,
Kaya napapakamot ang ulong nagpaliwanag ito, puro lalaki kasing mga tao sa minahan noon. Kaya, naging lalaki na rin ako, napahalakhak si Celine, wala namang problema sa kanya kung nagiba ng pananamit si Andeng, anupat masaya nga siya. Dahil alam niyang may magtatanggol sa kanya, ang isa ng animoy sisiga-sigang kumilos, si Andeng. Sa paglipas ng mga araw, napanatag si Celine sa maayos na pag-aalaga sa kanila ng pamilya ni Mang Deroy, dagdag pa ang nakakatuwa nilang bagong alagang aso, si Cutie. Calm, Cutie, matalino ang tuta, agad nakukuha ang kanilang mga itinuturo kundi ito. Isang hayop, masasabing para itong tao na nakakaintindi sa mga inuutos nila. Tuwang-tuwa ang magkapatid sa napulot na tuta, Bettina. Oo nga, manang madali silang nakapag-adjust dito sa baryo, lalo na si Kathy. Nakatulong ang pagpapalaki namin sa kanya sa mga kaugaliang Filipino, sa States, pagkaing Pinoy at mga gawaing ginagawa natin dito ang ginagawa rin namin doon. Mabuti yan, Bettina, kaya pala hindi siya mapili sa pagkain, kumakain siya ng mga pagkaing Pinoy. Ang kanilang pag-uusap ay natigil nang makita nilang papalapit si Rudy, may kausap ito sa cellphone. Ganun ba, pare, ngayon ka na magpapa-opera? Sige, mamaya rin ay naririyan na ako. Bumalik si Rudy sa publikasyon, 1.5 oras lang ito minamaneho ng kanyang kotse, naroroon pa si Alfred. Pinagmimitingan nila ang pagpapasa nito ng kanyang obligasyon sa opisina. Si Sir Rudy Nyo ang mamamahala sa inyo bilang chief editor, pati sa operations at policies ng dyaryo. Magbabakasyon muna ako ng mahaba-habang panahon, magpapagamot ako at magpapagaling pa. Katuwang naman ni Rudy sa pagpapatakbo ng publikasyon ang anak ni Alfred na si Tommy, na mamamahala sa accounting at finance, at si Peter na assistant ni Rudy. Lumipas pa ang ilang araw, sa lumang bahay, halos nakapikit pa ang mga matang tinungo ni Celine ang kanyang bintana, pumasok na kasi ang mataas na sikat ng araw sa kanyang hinihigaan. Nang makita nito ang isang nagtitinda ng, taho kayo riyan. Nangislap ang mga mata ni Celine, 12 anyos siya nang huli siyang makakain ng taho sa bayan, hindi karaniwan na may pumasok na magtataho sa kanilang lugar, dahil malayo ito sa labasan. Tatawagin sana ni Celine si Manang Gloria na nagwawalis sa bakuran, pero nakita niyang nagtatakbo na palabas si Kathy kasama si Andeng. Nakikita niyang bumibili ang mga ito, alam ni Celine na pabibilhan din siya ni Manang Gloria ng taho, dahil alam nito na paborito niya ito, tuwang-tuwa si Kathy, bagaman nakakain na ito ng taho sa States sa Pinoy resto doon. Matapos magbayad, pumasok sa bahay sina Andeng. Subalit hindi pa umalis ang tindero, bagkus, tumingala ito sa kanyang kinaroroonan, at nakikita niya sa mukha nito sa kabila ng pagkakatakip ng lumang sombrero ang misteryosong mga ngiti.